Pagkwento-kwentuhan lang ako. Kumbaga sa yung dalawang pangpang pinupuntahan ko. After nun, naiga ako, naiglit. Pahinga kasi masakit pa rin yung paa. Si Chris lang yung nagtanong sa akin kung Marlon nga talaga. Sabi ko, oo, Marlon na talaga tayo. Kasi siya naman yung pinaka-deserving na mawala dito. Aside from kay Vern, si Vern may immunity necklace naman na hindi namin pwede i-vote. Ang alliance namin ngayon is si Chris, si Kay, nakuha namin. Si Charis, si Vern, yung old Jarakay. Pinag-usapan namin, yung dalawa ginalit ko. Parang ganto-ganto, papayag ba kayo? Top 4 na yan. Parang gagamitin lang kayo niyan. So, parang sabi ko mag-isip-isip ka. Yandaan nila yung maraming pagkain sa paglabas ko. Mahina lang ang utak na hindi nakakaramdam dito sa isla na to, pare. Mahina lang ang utak na hindi nakakaramdam dito na lalabas. Sabi na yung pag lumabas ka dito, hindi mo naramdaman. Mahina ang utak mo, pare. Yun talaga yung tipong mararamdaman mo, hindi ka na pinapansin ng iba, yung tipong titirahin. Kaso ang kausap ko si Vern, si Rob, niloloko ko, Rob, oh. Sabi ko, pare, last day ko ngayon. Ginaganaw sa letra, ang sasabi ko. Sabi nga nila, pare, bang klase ka? Wala kang pakialam kung maboto ka talaga. Sabi ko, oh, syempre, pare, given yun Pag nakapila na yan, pare, ano ka ba na? Bobo lang. Ay, sabi ko, bobo lang ang matatanggal sa isla nito na hindi nyo nalalaman. Ay, nako. Today, we are making history. Unang may birthday na natanggal. Actually ngayon, parang feeling ko medyo na-feel niya na siya na yung matatanggal Parang think positive na lang siya na pag natanggal nga siya, makakain na siya, gano'n. Nagpaparinig na siya na... Ako yung naniniwala naman talaga kapag ibigay sa Diyos sa iyo, kung para sa iyo yan, para sa iyo yan. Diba? Kung naniwala ka ng Diyos. Pero ako naniniwala ako. Diba? Kaya antayin ko na lang yung plano ng Diyos kung sino sa ating, o sabi mo, ano ka na, lalabas ka na ngayon, so pang 8 ka na. Pang siya, pang 10. Pang 10 na. O pang 10 ka nang lumabas, so ilan lang kami natira, 8 na lang. Doon sa 8, hindi ko lang alam kung sino sa amin ang palarin. Ewan ko. 100%. Lalabas yung pangalan ko mamayang gabi. 100%. Pangalan ko lalabas sa botohan. So, expected na ako. Expected ko na iboboto ako mamaya. Survivor Philippines viewer ka ba? Pwede ka rin makipagpagalingan, pautakan, at patatagan sa aming text promo. Para makasali, sagutin lang ang daily Survivor Trivia. I-type lang ang Survivor at letra ng iyong sagot at isend sa 4627. Pwede ka nang manalo ng 2,000 pesos araw-araw at 50,000 pesos sa Grand Draw. Para sa ating Survivor question for the day, sino nag-celebrate ng birthday sa araw na ito? A. Marlon. B. JC. C. Veronica. Maaari rin kayo mag-download ng Survivor wallpaper. I-text lang ang MMS space Survivor at isend sa 4627. Doon mo na talaga masusubukan yung pagkakaibigan, pagtitiwala sa isa't isa yun. Aantayin ko na lang yung araw na yun. Ito si Marlon, sabi niya talaga, mamisita ha, talaga mahuli talaga sa bibig na ako iboboto. Sabi ko hindi, kasi sabi mo, mamayang gabi makakain ka ng masarap. So inamin mo na ikaw ang iboboto. Talagang inano namin na siya na yung next na tanggalin namin. Lalo na birthday niya, alam namin special sa kanya. Parang gusto namin ipapil sa kanya na maling-mali yung ginagawa niya. Pag ako nanalo ng ibibigay ko sa'yo. Para sa ate ko. Oo. May papasya niya. Hindi pwede naman na. Si Charis ang nagkwento kay Kiko kasi si Charis and Kiko sobrang medyo yung trust nila sa isa sobrang laki na. So, I trust Charis naman na sincere siya sa mga sinasabi niya. Hindi naman alam ni Rob na alam namin ni JC yung mga dealings hindi din namin balak ni JC ipaalam sa rest of the tribe. Kasi ayaw namin ni JC parang mangyari sinisiraan namin si Rob. It's enough na alam namin dalawa
And we're just gonna have to work extra hard to keep the tribe strong and to bring the tribe to the final 6. Buhay nakakadismaya sa mga taong tulad niya. Kailangan ko mag-inig. Siguro kasi iba na yung situation yung nangyayari. Iba na yung pakiramdam ko. Pero never ko tayong niyaya na like, ganito, wala. Pinaliwanag ko lang sa inyo sa loob ko. Diba? Nag-uusap si Rob sa kasi Chris. Kahit sa duyan, nakita ko nag-uusap sila. Actually, nagdududa ako sa pag-uusap nila. Tinitingnan ko kung, ewan ko, medyo malaki duda sa akin nun. Talagang pinagmasdan ko sila sa duyan. Kung pwede, ini-extend ko yung tenga ko para marinig ko, pero wala akong marinig. Medyo kinakabahan niya ako kay Chris. Kaya pwedeng, dahil doon, ako yung pinunteriya. Should there be someone who's gonna vote for me, as what I've heard from Chris, I don't know, maybe Kiko, maybe JC, I don't know, hindi ako sigurado. Sana hindi totoo yung mga narinig ko. Sana hindi totoo yung haka-haka ni Chris. Okay, Marlon. Nagsalita ng tripo. Nagsalita ng tribo. Paalam, Marlon. Si Bern. Ay, Bern, mamimiss kita, Bern. Birthday ko. Kaya nga tinawag pogi ko. Kailangan pag birthday mo, may suit kang bago, di ba? Kaya hindi ko ginamit to para sa birthday ko talaga eh. Ano lang talaga ako kay Rob, parang nag-iiba na si Rob. He's not the Rob that I used to know. He's not the Rob that I used to trust dati. Hindi pa umaabot sa Final 6, may mga pinapakita na siya hindi maganda. And sobrang nagdi-disappoint ako because isa siya sa mga haligi nung na pinili namin ni JC to support the team, to bring the team to the top 6, and isa ka pa pala sa mga unang bibigay na haligi. Parang bakit lang ako na nagagawa niya yun. Nangangalangan ka sa akin. Lalo naman ako. Parang gusto ko na nga sasagutin kahapon sa ginawa niya. Buti nga, pinigilan ko. Ikaw, mahaba pasensya mo sa kanya. Hindi ko siya awayin, pero alam mo yun, yung tipong naparamdam ko na sa kanya yung parang mali na yung ginagawa niya. Nagdadala sa akin ngayon puso. Dalawang tao lang naman to. Eh sabihin pa natin tatlo. Si Mama Sita at si Chris, buong tiwala ko. Dahil isang salita. And I just hope na yung dalawa, kahit pa paano, magkaroon pa rin ng isang salita. But if not, and I'll be sent home, wala tayong magagawa. Puro siya papogi lang, na yung papansin namin pag may camera, magaling siya magsalita, na pinapakita niya na malakas siya. Tapos yun nga, nalaman din namin from Charis na tawag nga sa kanya ng Jarakay dati pala ampaw nga na ang laki-laki ng katawan na wala naman magawa. Susunod. Katulad ni Charis. Si Charis, bakit gano'n? Halos makipagdikit siya talaga sa naak. Gano'n na lang. Halos talagang close tipong kung pwede makipagrelasyon na kay Kiko. Minsan natatawa ako sa mga strategy pero effective naman siguro.